Marcos nung nalaman niyang tunay na pagkatao ni Dato Raman at lumabas siya ng warong para puntahan niya si Dato Raman. Agad naman sinundan ito ni Jalil si Marcos. Nagtanong na nga ang mga kabarangay ni Omar kay Dato Raman kung totoo ba yung mga sinasabi ni General Carillo. Hindi ba hindi siya yun? Sinabihan ni Narhana ang kanyang mga kabarangay na bigyan nila ng pagkakataon si Dato Raman na magpaliwanag. Nagtanong nito si Malik kay Dato Raman, pero paano nangyari yun na pinilitan niya yung pangalan niya na Hasan Wadi? Wala naman siyang ginagawang masama. Sinabihan na nga ni Omar ang kanyang mga kabarangay na tama ang kanilang narinig at ang totoong Hasan Wadi ang dating pangalan ni Dato Raman. Pero hindi lahat ng sinabi ni General Carillo ay totoo. Nagtanong ulit sila na totoo ba na dating membro si Dato Raman ng mga sindikato. Kaya humihingi na nga ng tawad si Dato Raman sa mga kabarangay ni Omar na hindi niya agad naamin sa kanilang lahat. Batid niya ang tulong na ibinigay nila sa kanyang pamilya. Kaya lang, hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa kanila. Matagal na niyang tinalikuran ang buhay na yon. Kaya niya pinalitan ang kanyang pangalan para takasan para hindi mahanap ng mga taong dati niyang katrabaho. Sinabihan ni Omar ang kanyang mga kabarangay na matagal nang nagbago si Rakman. Pero simula nang ipagtanggol ni Rakman ang isla, nakita siya ulit ng mga sindikato. At mula noon, kay Rakman na ibinibintang lahat ng kasalanan ng mga sindikato. Sinabihan ni Dato Raman silang lahat na sana mapatawad siya nito. Kaya ngayon naintindihan na nga ng mga kabarangay ni Omar kung bakit ito ginawa ni Dato Raman at pinapatawad na nila ito sa pagsisinungaling niya sa kanila. Habang si Marcos, naguguluhan na nga siya kung sino sa kanila ni Dato Raman at General Carillo ang mapagkakatiwalaan niya. Pero kung may kasalanan si Dato Raman, hindi ito papakawalan ni Mustafa. Kailangan niyang makausap si Dato Raman para alamin niya ang totoo. Nagdidiriwang na nga sina General Carillo at ang kanyang mga alipores sa kanilang tagumpay ngayon. Nasa posisyon na si General Carillo, wala nang makakapigil sa kanilang mga plano. Dahil habang galit na galit ang mga tao kay Dato Raman, binubuo naman nila ang bagong republika. Pinuntahan na nga ni Marcos si Dato Raman at tinanong niya ito kung siya bang nagpasabog ng barko. Nagulat ito si Dato Raman sa sinabi ni Marcos. Sinabihan ni Marcos si Dato Raman na matay ang kanyang kapatid, nasira ang kanyang pamilya dahil sa nangyaring yon. Sabihin niya sa kanya ang totoo. Siya bang may kagagawan kung bakit namatay ang kanyang kapatid? Sinabihan ni Dato Raman si Marcos na hindi totoo ang binibintang sa kanya ni General Carillo. Hindi siya nagpasabog ng barkong yon. Kaya siya nandoon dahil gusto niyang pigilan ang pagsabog na yon. Kasama niya ang kanyang kaibigan na si Victor Reyes na ngayon lang niya nalaman na ama pala niya ito. Kaya nagtanong nito si Marcos kay Jamila kung alam ba niya ang tungkol dito. Ang sagot ni Jamila na naikwento sa kanya ni Doktora na Victor ang pangalan ng kanyang asawa na matagal nang nawawala. Pero ito ngayon lang niya nalaman. Sinabihan ni Dato Raman si Marcos na niloko sila ng sindikato. Kaya nagdesisyon sila ni Victor na tumiwalag na sa grupo para makapanibagong buhay. Nalaman nila na pasasabugin ng barko dahil natudugan ng mga pulis yung mga illegal na armas na maaaring magamit na ebidensya laban sa mga sindikato. Pumunta sila doon para pigilan yung pagsabog na yon, pero huli na ang lahat. Namatay ang kanyang ama sa kagustuhan ni Victor na iligtas ang kanyang asawa at dalawang anak. Hindi naman makapaniwala nito si Marcos sa kanyang nalaman at umalis na siya nito sa bahay ni Dato Raman. Sa pag-alis ni Marcos, sinabihan ni Jamila ang kanyang kaka Jalil na malaki ang naging epekto kay Marcos ng pagkawala ng kanyang kapatid. Nang pagkawala niya, ganon siya kamahal ni Marcos. 30 taon siya nang nawawala, pero hanggang ngayon, ipinagluluksa pa rin siya nila Doktora. Ayaw ba niya talagang sabihin sa kanila ang totoo? Ang sabi ni Jalil, na gustong-gusto na nga niya sabihin nila Marcos at Doktora ang totoo. Hirap na siyang maglihim sa kanila. Pero si General Carillo, tinuturo siya. Nakasabat siya ng kanilang ama sa destabilisasyon laban sa gobyerno. Bukas makalawa, malalaman na nila na siya si Jalil Abubakar. Madadamay si Marcos. Mas ligtas sila ni Doktora kung wala silang alam na tungkol sa kanyang pagkatao. Hindi sila pwedeng makonekta sa kanya. Humihingi naman ng tawad si Dato Raman kay Jalil. Marami nang nadadamay dahil sa mga kanyang maling desisyon. Pati sa sarili niyang pamilya, kailangan niyang ipaglihim ang lahat dahil sa mga kagagawan niya. Sinabihan ni Jalil ang kanyang ama na totoong may mga pagkakamali siya. Pero si General Carillo, ginagamit na yon ang kanyang pagkakamali na yon para sa kasamaan niya. Kaya kailangan niya ito pigilan. Pagkatapos ito,
lalabas din ang totoo. Pero sa ngayon, hindi pa pwede. Baka idamay sila Marcos at Doktora Teresa ni General Carrillo sa mga kasong binabato sa kanya. Gayon pa man, sinabi na nga ni Marcos sa kanyang ina ang kanyang nalalaman nito. Ang sabi ni Teresa, nang ibig sabihin, kaya sila iniwan ni Victor noon dahil gusto silang protektahan sa mga sindikato at kaya ito namatay dahil inililigtas sila nito. Sinabihan ni Marcos ang kanyang ina na hindi niya alam. Hindi siya naniniwala kay General Carrillo, pero unti-unti na ring nawawala ang kanyang tiwala kay Dato Raman. Ilang beses na niyang iniligtas ang buhay ni Dato Raman. Ilang beses na rin niyang binigyan ng pagkakataon si Dato Raman na sabihin sa kanya ang totoo. Pero paulit-ulit itong nagsisinungaling sa kanya. Inilihim niya sa kanya ang totoo. Ang sabi ni Teresa, pero kung totoo ang sinasabi ni Dato Raman, hindi lang sa kanyang kapatid ang nawala sa kanila. Noong gabing yon, pati na rin ang kanyang ama. May pagkakataon na sanang mabuo sila, pero tuluyan nang nasira ang kanilang pamilya dahil sa mga kriminal na responsable sa nangyari noon. Sinabihan naman ni Marcos ang kanyang ina na isang bagay lang ang sigurado niya ngayon. Si General Carrillo ang nasa likod ng lahat ng ito. Kaya kailangan niya itong pigilan. Mapipigilan pa kaya ang kasamaan ni General Carrillo? Yan ang ating abangan sa nalalapit na pagtatapos ng The Vlad versus Duty.